Amen. Ayan po. Good morning po sa bawat isa and good afternoon, good evening sa bawat kapatiran po naroon sa Amerika, sa Hong Kong, Canada, at saan pa po? Yung taga-Pinas, Japan, at sa iba pa pong lugar. Ano po? Kung saan nandun yung ating mga kapatiran, mga nanonood sa live. Sa baguhan po, ang purpose po ng live para po ito ay ating mabalikan at ito ay ma-share sa ating mga kaibigan. Ano po, kung may na-miss tayo na word ni God sa araw na ito at nais natin bang mapakinggan, maaari po natin itong balikan. Meron na tayo sa YouTube. YouTube. Ayan po. Good morning po. Ayan po, may mga bago po tayo. Sis Litz. Ayan po. Morning devotion. Okay, mute po. Good morning po. Good morning po sa iyo. At salamat po sa pag-join niyo po. At sama-sama po tayong mag-aral ng banal na salita ngayon. At excited na po. Today sa Holy Tuesday, the third day ng pagunita natin sa Semana Santa. Sabi nga, Holy Week, yung about the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Amen po. Mimi G, good afternoon po dyan sa Amerika, kay Sis Ellen Palacios. Salamat po sa pag-join. Sis Mary Grace sa Amerika po. Sis Beth, Sis Janet, mga taga-Japan po, good morning. Sis Mai, Sis Maridel sa Pinas po, good morning. Sis Kat, Sis Gina, Sis Nali, Sis Ana, Sis Litz, Sis Eden, good morning. Thank you po sa pag-join. Sis Leia and Sis Mary Grace, ayun na. Sis Ging, good morning. Ayan po. Salamat sa Diyos at we are here to praise God para maitaas ang kanyang pangalan, to know, para makilala siyang nanlubusan at magkaroon tayo ng malalim na relasyon at mag-encourage sa bawat isa. Magpalakasan po tayo. We need the Word of God para lagi tayong malakas. Hindi natin control ang situation, but God can control it. Ang ating emotion, lalo ng ating emotion. Salamat po. Amen. Sige po, umpisahan po natin sa panalangin. Sino pong nais pag-lead ng prayer ngayong araw? Ako na po, Ate Lily. Amen. Ating exhorter daw po mag-lead ngayon. Sige po. Let us pray po. Okay na po ba? Amen, amen. Okay lang po yung po, Ate Lily. Naririnig po? Okay po. Dinig na dinig. Malinaw. Thank you po. Let us pray po. Ama naming nasa langit, ngayong Martes po, Ama, ng umagang ito dito sa Japan at saka sa Pilipinas po at hapon naman po sa Amerika and Canada at sa mga iba pang mga lugar na kung saan nandun mga kapatiran namin, Ama. Kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, na may bukas na puso at nagpapasalamat po muli sa buhay na ipinagkaloob at biyaya mo po sa aming lahat, Ama. Pinupuri ka namin, Lord, at tanggapin mo po nawa ang aming handog sa araw na ito, na ikaw po ang aming maitaas muli, madakila, mapurihan, at mapasalamatan, O Lord God. Hinihiling po namin muli, Ama, ang iyong gabay at presensya na kami yung patnubayan sa aming gawain sa araw na ito. Ama, nilalapit ko po ang aking mga kapatid na naririto, ganun din po sa mga manunood sa online po ng aming gawain na to. Kasama rin po ang mga kapatid namin na hindi man po namin makakasama ngayon at ang iyong lingkod po, sumami nawa po ang yung basbas. Punuin niyo po kami ng iyong pagpapala ang bawat isa sa amin. Ganon din po, Ama, hinihiling ko rin po sa inyong mapagpalang kamay ang kagalingan sa ilan naming pagudman sa araw-araw naming mga kapatiran at ibaba din po mga nababalisa at tumaranas po ng sakit at ilan din po sa amin ang nagdadala ng mga pasanin na napakabigat po ng pakiramdam. Healing to all of us, Lord God. Lord. Panginoon, pinaalala mo po sa amin sa iyong salita sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 na iyong biyaya ay sapat
at ang iyong kapangyarihan ay magiging ganap sa aming kahinaan. Ama, kaya naman na matulungan mo po kaming makapagpatuloy sa iyong kaloob at patawarin mo po kami sa aming pagkukulang at di mabilang naming mga kasalanan sa iyo, Ama. Kaya buong galak po namin pinagmamalaki ang aming kahinaan, O Lord God, na sa ganun po ay lagi po naming maranasan ang kapangyarihan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Sapagkat kung kailan kami nanghihina, ay saka naman po kami pinalalakas ng iyong banal na Panginoong Hesus. Ama sa langit, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa amin at awa. Muli po itinataas po namin na may pagpapakumbaba ang katagumpayan ng on day 3rd of Holy Week naming ito, Ama. Ito po ang aming dalangin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, tulad ng pasimula ngayon at magpakailanman. In Jesus' almighty name we pray. Amen and amen. 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 Amen po. Magsishare na lang po ako ng ate. Sige po. At ako po yung namamaga. Sige po. Maraming salamat po sa kabila ng kabisihan. Dito po sa start sharing po, Opo. Topic po natin ngayon ay nasa... Ayan po. Nakikita po ba yung... Malinaw po. Okay, thank you po, ate. Blessed day po sa lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Bago ko po umpisa ng ating on day 3 of Holy Week po, gusto ko po muna kayong sanang kumustahin. Kumusta po ang bawat isa? At dahil nasa Holy Week season na po tayo ngayon, at hindi po makapag-usap ng yung dating ginagawa natin, yung sharing, kaya nais ko po sana kayo kumustahin. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ang puso nyo? Ano po ang kulay nito ng ating puso ngayon? Dahil nasa Holy Week season tayo ngayon, alam ko po ang bawat isa ay may kanya-kanya pong mga nararanasan po, Kaya hindi ko po alam kung bakit ito yung ni-reveal ni Lord. Kaya magsisend po ako sa inyo ng isang example po ng kulay ng puso na kung alin po sa inyo yung ni-reveal sa inyo ni Lord or ano po yung nararamdaman nyo ngayon. Ano po ang laman ng puso natin ngayon. Kaya ito po sa mga sa mga free lang po na gustong mag-share ng kanilang nilalaman at yung mga natatangi pa nilang gustong i-feedback po. Mamaya titingnan ko na lang po Maraming salamat po. So ngayon po, nais ko po muna ibahagi sa inyo ang dahilan kung bakit mahal na araw ang tawag sa Holy Week. Ito po yun, Understanding Holy Week po. Naisip ko rin po talaga to, sa edad ko na pong ito, hindi ko po talaga lubos na unawaan. Ano ba talagang Holy Week? Sabi ko po noon, ang dami na pong araw, taon ang lumipas sa buhay ko po. Pero hindi ko pa rin po alam kung anong Holy Week. Pero ngayon po, praise God po sa ating Panginoon. Kay buti po niya at pinaunawa niya sa akin sa araw na ito kung ano po ba talaga ang Holy Week. Kaya mga kapatid, mahal na araw, banal na araw po, ang dami pong ibig sabihin po. Ngayon po, napapaisip ka ba kung bakit ang direktang salin ng Semana Santa sa English po ay Holy Week? Ngunit pagdating sa Pilipino po, ang tawag natin dito ay mahal na araw at hindi banal na linggo. Ngayon po. Dalawa po ang posibleng paliwanag kung bakit mahal na araw ang tawag ng mga Pilipino sa Holy Week. Ayon po dito, ang unang paliwanag po kung bakit tinatawag nating mga mahal na araw ang Holy Week ay isang kahulugan daw po ng mahal.
mahal po I love you, ayan po. Ito ay kung paano natin sinasabi sa ating mga mahal sa buhay, ang mahal kita, pag-ibig, I love you, I still you, ang dami po ibig sabihin po Kapag sinasabi natin sa isang taong mahal kita, ibig sabihin mahalaga, precious, dear, yung mga ganun po mga mga kataga ang ating maririnig. Dapat nating tandaan na ang lahat ng ito ay ginawa ni Jesus. Una ay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang ikalawa po ay dahilan dahil mahal niya tayong mga anak niya. Everything that will happen within the 7 days is a sign of God's love. Amen. Tunay nga na mahal ang mga araw na ito dahil mahal tayo ni Jesus at nagpakasakit siya para sa ating kaligtasan. Napakahalaga po na maunawaan natin talaga kung bakit ba talaga namatay si Jesus at bakit pa mahal na araw ang tinatawag natin ngayon sa natin ngayon sa season na to. Tunay nga po na mahal ang mga araw na ito dahil mahal tayo ni Jesus, sabi po doon at nagpakasakit siya para sa ating kaligtasan. Amen po. Ang pangalawa naman pong dahilan kung bakit mahal na araw ang tawag sa atin sa Holy Week ay ang isa pang kahulugan ng salitang mahal na karaniwang kinakabit sa atin katulad po ng mga presyo ng mga bilihin. Mataas ang halaga, expensive. Ayan po napakamahal daw po. Ang mga ginawa ni Jesus ay hindi lamang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Ito rin daw po ay nagpapakita kung ano ang naging katumbas ng ating kaligtasan. At ito'y walang iba kundi ang dugo ni Kristo na dumaloy po sa krus. Sabi po dito, the price of our salvation is not cheap po. The price of our salvation is the blood of the only Son of God. Kaya siguro ang tawag ng mga Pilipino sa mga araw na ito'y mga mahal na araw. Hindi dahil sa hindi ito banal, kundi dahil sa mga mahal na araw na ito'y guganitain natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin at ang presyo ng ating kaligtasan. Kaya naman sa pagdiriwang natin ng mahal na araw, mga kapatid, sana'y magnilay-nilay po tayo para humingi po tayo ng tawad at pagsisisi po sa ating mga kasalanan at pasalamatan po natin ng ating Panginoong Jesucristo na walang ibang hinangad kundi mahalin tayo at magbuwis ang kanyang buhay po para sa atin. Kaya naman po, sabi po sa Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo. Iniligtas niya po tayo dahil sa mabubuting gawa na ginawa natin, kundi dahil sa kanyang awa sa atin. Tayo ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at binago ng banal na Espiritu. Amen po. Sa ikatatlong araw na Semana Santa po, mga kapatid, na isang Martes po ng araw na ito, pumunta si Jesus sa bundok ng Olebo po. Madalas siyang bumisita sa lugar na ito. At dito po makikita natin para po siya magdasal at magturo, lalo na po sa panahon ng tension siya. Ito ay binanggit sa Lucas chapter 21 verse 31. Sabi po dito, araw-araw nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pumupunta siya sa bundok ng mga olibo para magpalipas ng gabi at magdasal po Kagaya po na nabanggit ng ating kapatid na si Ate Gina po kahapon, na naibahagi niya po ang kanyang pong pag-aalala sa templo po ng Panginoon po kung paano niya po ito pinaalis ang mga tao po sa loob ng simbahan po para babuyin ang banal na tahanan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pag nilay-nilayan po natin ito kung bakit ito ang aking naibigay po sabi po dito, araw-araw po siyang nananalangin
binanggit po dito sa isang lugar na madalas pong bisitahin ni Jesus para manalangin at magturo po magpalipas ng gabi. Sa ikatatlong araw, ito po ay tumutukoy sa mga araw bago ang pagpapako kay Jesucristo sa krus. Ang ikatlong araw po ng Martes po ayon sa ilang mga kataga po sa Lucas chapter 21 verse 37. Binanggit sa talatang ito na si Jesus ay mamamalagi sa bundok ng mga olibo na nagmumungkahi na ito isang regular na gawain para sa kanya. Kahalagahan. Ang bundok ng mga olibo ay isang mahalagang lokasyon sa Biblia na binanggit sa iba't ibang mga kaganapan. Kabilang na po ang mga turo, panalangin at pag-akyat ni Jesus sa langit. Sabi po dito, nagdarasal si Jesus sa bundok ng mga olibo, nanalangin si Jesus sa bundok ng mga olibo nung araw bago ang pagpako niya sa krus sa halamanan ng Getsemani po. Doon ay inaliw siya ng isang anghel sa panahon ni Jesus habang siya ay naglilingkod sa mga tao. Siya ay madalas po na nananalangin upang palakasin ng kanyang pananampalataya po doon sa bundok ng Getsemani po, sa Olibo po. Sabi po sa Lucas chapter 21 verse 37 po, mababasa po natin doon ang katagang mga sinabi niya po. At sa Lucas chapter 22 verse 39 po, makikita po natin doon kung ano ang sinabi, anong nangyari. Nanalangin si Jesus sa bundok ng Olibo. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo, sumama rin ang mga tagasunod niya. Ito po ang nangyari. Sa linggong ito, patungo po sa papunta sa pagpako sa kanya. 3 beses daw po binisita ni Jesus ang bundok ng mga Olibo. Sa unang pagkakataon po, bumaba siya sa bundok ng mga Olibo at pumasok sa Jerusalem sakay ng isang asno gaya ng inihula ni Zacarias na propeta. At isa rin po ito sa natalakay ng ating kapatid na si Gina po. Sa ikalawang pagkakataon po ay matatagpuan siya sa halamanan ng Getsemani kasama ang kanyang mga disipulo. Ipinaliwanag niya sa kanila ang mga darating na araw. Sa wakas, binistita niya ang bundok ng mga Olibo sa huling pagkakataon sa linggong yun, nung gabing siya ay ipinagkanulo ng kanyang isang alagad po. Ngayon, tingnan natin ang bawat isa sa mga pagbisitang ito. Bundok po ng mga Olibo at mga Mesiyas. Ang unang pagdalaw po ni Jesus ay nakatala sa Lucas chapter 19 verse 28-39 po. Mababasa po natin doon kung ano po ang nangyari. Habang si Jesus ay patungo sa bundok ng templo, binati siya ng mga pulutong ng mga Hudyo ng isang pagpapahayag. Pinagpala ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kalwalhatian sa kaitaasan. Amen po. Sa Lucas chapter 19:38. Ang mga salitang ito ay hindi basta-basta. Ito ang opisyal na pagbati ng misyonikong batay sa mga salita ng awit po. Na mababasa naman po natin sa awit chapter 118 verse 26. Dito po sinigaw dito sa balikan ko po ulit yung Luke chapter 19 verse 38. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Amen. Ganun po nila isinisigaw ang kagalakan nila, ang pagpuri nila nang dumating si Jesus sa Jerusalem po. Sakay po siya ng asno po. Napakasarap po balikan ang kwento ni Jesus. At kagabi po, naiisip ko po ang verse po na ano po ba talaga ang mensahe sa gabi, sa umagang ito sa atin. Sabi po dito, balikan ko po ang Lucas chapter 22 po. Lucas chapter 22 verse 39 to 44, na nalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo ulit.
Balikan po natin. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at kagaya na nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila ron, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban niyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. At ito po yung kanina po na makikita po natin sa larawan. Ito po habang binabasa ko po ito, napakasakit sa aking puso na mabasa itong part ng chapter 42 po, Lucas chapter 22, verse 42. Makikita natin kung gaano po ang kalungkutan ng ating Panginoong Hesus, na alam niya po na paparating na ang kanyang kamatayan. Kaya paano po ang kanyang panalangin? Sabi niya po dito, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Kahit siya po ay anak ng Diyos. Pero nararamdaman niya rin po ang pagkatakot, yung kalooban niya. Kaya may pinadala ang Diyos na isang anghel para siya alawin. Sabi po yung paghihirap po ng kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi po niya, dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nananalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na ang tumutulo sa lupa. Grabe po praise God po. Walang araw na hindi nananalangin ng Panginoon, Jesucristo. At ito po yung nakita ko sa kanya, na bakit ito yung pinabasa niya po sa akin. Ito yung pinapaunawa sa atin na kahit anong unas ng buhay na dumarating sa buhay natin, mga kapatid, lagi niya sila sabi pala, noong pa man sa kanyang mga disipulo, ang panalangin, huwag nating iwala. Bakit po? Dahil ito po ang magdadala sa atin para kalugdan ng ating Panginoon at mailayo tayo sa anumang uri ng tukso. Dahil the more po na tayo tumatawag sa Kanya, ganun naman po niya tayo pinoprotektahan. Amen po. Kaya pagkatapos po, tumayo siya at binalikan ng mga tagasunod niya. Pero nadatnan niya sila na natutulog. Grabe po ganun po ka talaga yung ating Panginoong Hesus. Lahat po ng mga kasama niya, mga tagasunod niya po, natutulog na daw po dahil sa sobrang pagtaimtim ng pagdadasal ng ating Panginoon. Dahil alam niya na po ang mangyayari sa kanya. Mapapako siya sa krus at mamamatay. At eto po, dito ko po ngayon naunawaan, sa tagal ng panahon na aking nalipasan po ako ng mga araling ito na hindi ko po naunawaan. Ano ba talagang mahal na araw? Nakikita lang natin sa TV, naririnig natin sa ating mga kamag-anak, kaibigan, yung pagkamatay ni Jesucristo. Pero pag binasa natin ito, ang sakit-sakit sa puso po. Pag binabasa natin yung buong istorya kung paano po namatay si Jesucristo. At kagabi po, habang inaaral ko to, hindi ko po maunawaan kung anong mararamdaman ko. Hiya po ba? Or nagsisisi ako pero andun pa rin yung gumagawa pa rin ako ng kasalanan at nagbibingi-bingihan pa rin ako sa mga tinituro niya po. Pero ganun pa man, nakikita pa rin natin kung paano niya tayo binibigyan ng ating Panginoong Hesus ng gabay. Na kahit alam niya na yung mangyayari sa kanya, pinipilit niya pa rin ipaunawa sa kanyang mga tagasunod na sumunod lagi sa mga utos niya at dinggin ang kanyang mga sinasabi para magkaroon po tayo ng magandang buhay. Sabi po dito sa Lucas chapter, basahin ko po ulit yung Lucas chapter 24 verse 49. Isugo ko sa inyo ang banal na espiritu, pinangako ng Ama, kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Ganun niya po tayo kamahal. Dahil alam niya yung mangyayari, mawawala siya
Sabi niya nga po dun, di ba po, kung babalikan natin yung kwento niya, masayang masaya siya na kasama niyang kakain yung mga alagad niya. Dahil alam niya po na hindi na mangyayari yun. Hindi niya na makakasama ang kanyang mga disipulo po, mga tagasunod niya sa susunod pang mga araw. At dito po talaga makikita ko kung gaano talaga yung pagsunod ni Jesucristo sa Diyos Ama sa langit. Kung paano po nangyari ang mga dapat mangyari para tayo magkaroon po ng buhay na walang hanggan ngayon. Kaya mga kapatid, mahirap pong ipaliwanag ang pakiramdam natin bilang tao. Dahil wala tayo sa sitwasyon ni Jesucristo. Walang tao po, walang sino man sa atin ang kayang gawin niya. Pero ngayon, kung babasahin natin talaga kung saan talaga nanggaling yung sakit ni Jesucristo, yung mga galit ng tao na hindi ko maipaliwanag kung ako nandun sa sitwasyon na yun, sa kabutihan ng ginawa ni Jesucristo, bakit nagagawa pa rin nilang saktan, nagagawa pa rin nilang talikuran ang ating Panginoong Hesus sa kabila ng kanyang kabutihan po. At dahil po dito, nauunawaan natin kung bakit kailangan mamatay sa krus ang ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng mahal na araw, sana po, pagnilay-nilayan natin ang araw na ito, na alam ko po hindi lang ito ang pinaka-importante, araw-araw po, malapit na po ang kanyang paghuhukom. At kaya tayo nandito, dahil tinawag ang bawat isa sa atin para maunawaan ang salita niya na magbubukas sa ating paningin, sa ating isipan. At ito rin po ang ating ipamamamalita sa ating mga kamag-anak, kaibigan, na ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Paulit-ulit po nating naririnig to. Kahit sino ang tanungin mo, ganun ang isasagot sa'yo. Pero ang tanong po ba, nauunawaan po ba natin ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus? Paulit-ulit din nating tinatalikuran ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin kung gaano po kalupit, gaano po kahirap ang pinagdaanan niya, yung pagkamatay niya sa krus. Bugbugin siya ng tao, ipahiya siya, talikuran siya, sa lahat ng ginawa niyang pagpapagaling sa may mga sakit. Ang dami niya pong ginawang kabutihan, pero ultimo po sa gasunod niya, pinagkanulo po siya. Ipinagpalit po siya sa kayamanan na akala niya po yun ang magliligtas sa kanya. Napakahirap pong ipaliwanag araw-araw ang buhay natin. Pero sabi po, kusang loob po na inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Babasahin po natin to kung babasahin po natin sa John chapter 10 verse 15 to 18 po. Iniaalay niya po ang buhay niya sa atin para iligtas mula sa kamatayan at pagkawasak ang lahat ng sangkatauhan. At sa huli, handa sana tayong sumunod sa Kanya. Ang Kanyang hain ay ang mag-alok at ialok ang Kanyang pagkakataon po na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo na po ang inaalok niya ng buhay nun. Nakaka-amaze po si Jesus Christ talaga. Kaya ang dami po talagang mga revelation sa Kanya na hindi natin maipaliwanag, pero bakit nakaya niya yun? Bakit tayo hindi natin kaya siyang piliin? Bakit tayo hindi natin kayang sumunod sa Kanya? Samantalang siya mismo na ang nag-aalok sa atin ng buhay po. Buhay na punong-puno po ng kaluwalhatian, na alam niya po na yun po ay ikakabuti natin. Pero ano pong ginagawa ng tao ngayon? Tingnan po natin ang paligid. Tingnan po natin ang ating sarili sa salamin. Tingnan po natin ang ating kapwa, ang mga kamag-anak natin. Yes po, Lord, tulungan mo po ako. Lord, thank you, Lord. Pag wala na tayo sa kahirapan, pag wala na tayo sa mga panahon na hindi tayo dumaranas ng paghihirap at problema,
ano po nangyayari sa tao? Realidad po ng tao. Tumatalikod. At ano po ang nangyayari? Pinipili po ang makamundong bagay. Ang kaligayahan, na akala po natin doon tayo maliligtas. Ang sakit-sakit po sa puso na ngayon ko lang to na feel po yung mahal na araw na to for the first time po sa buong buhay ko. Hindi ko po maipaliwanag kung bakit ganito kasakit sa dibdib. Habang inaaral ko po ito, Lord, bakit ganito ang sakit sa parang andun ka po sa sitwasyon na palapit ng palapit na ipako sa krus ang ating Panginoon. Pero ang mga tao, kahit tayo ngayon, sa ating pong henerasyon ngayon, mas marami pa po ang mas pinipili na magpakabisi sa kanilang sarili, sa hanap buhay, sa mga sarili nating mga nakaugalian na natin, na akala natin, wala nang katapusan ang buhay na ito. Kaya sabi po ng Panginoon, lagi niya pinapaalala sa atin, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Di ba po, may sinabi siya hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. At tunay po, na kung atin pong talagang aaralin at nanamnamin ang banal na salita ng Diyos, mabubuhay tayo. Hindi tayo magugutom. Dahil sa totoo lang po, hindi ito ang ating mundo. Hindi ito ang ating tahanan, ang mundong ito. Ang tanong po, tayo po mismo ang maghahanap ng ating choice kung saan ba ang gusto mong mundo na iyong pupuntahan. Dalawa lang daw po yun eh. Ang impyerno o ang langit. Lagi ko pong sinasabi to lately sa pamilya ko. After death, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Dati hindi ko po mabigas-bigas to kasi takot na takot po ako mamatay. Hindi ko ma-explain sa kanila after death. Ito talaga ang totoo eh. After death, alam mo ba kung saan ka pupunta? Pero ang masakit po, mga kamag-anak natin, yung iba, pag may narinig na ganun, tatawa yung iba naman binabaliwala. Pero pag andyan na yung problema, tatakbo sa ating Panginoon at tatawagin siya. Pero sabi nga po sa kanyang salita, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay aking ililigtas. Diba po? Kasi alam ng Panginoon kung anong laman ng ating puso. Nauunawaan niya ang mga sitwasyon natin. Pero tayo po, hindi po natin maunawaan ang pag-iisip ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po sa araw na ito, ating pong ipagsigawan na ang ating Panginoong Hesus ay kay buti. Dakila po siya. Wala po siyang katulad. Yes po, emotional ako ngayon kasi hindi ko po naiintindihan nun eh. Kung bakit siya namatay, bakit ang tao nagpapakahirap sa mga buhay nila na walang katapusan ng paghahanap buhay, paghahanap pera ng mga bagay na ikakasaya nila physically. Pero deep inside po, yung faith natin, kumusta po kaya ang ating kaluluwa? Napapakain po ba natin ito? Yes po, sabi ko po, Lord, yung faith ko, Lord, madaling mawala. Pero wag mo po saan tanggalin to, Lord. Keep faith. I-keep mo po yung faith ko sa iyo, Lord. Pag-alabin mo pa, paapuyin mo pa. Hindi lang po sa emosyon. Hindi po sa lakas ng loob. Ngunit sa araw-araw po ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Yung binabalot tayo ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Dahil ang pananampalataya po mga kapatid ay hindi isang beses lang. On the spot, andyan na hindi po. Ito po ay isang apoy na dapat pakainin natin, inaalagaan natin, pinoprotektahan natin. Kapag sinusubukan po ng mga buhay na puksain ito, huwag po tayong pumayag mga kapatid. Isigaw natin ngayon, keep faith burning, Lord. Tulungan niyo po kami.
Na ibig sabihin po, huwag tayong tumira sa maligamgam. Sabi po doon, huwag nating hayaan na tumira sa maligamgam na huwag baybayin ang kaluluwa natin na mawala ang apoy na yon. Huwag nating hayaang mapurol ang ating apoy dahil sa pagkabigo o pagkagambala ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Bumalik po tayo sa salita ng banal na aklat ng Diyos na ito po ang Biblia. Manalangin po tayo. Kagaya ng sinabi ng Panginoon, huwag po nating alisin ang panalangin dahil yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tanggalin ang mga tuksong mga bagay na mga nagbibigay po sa atin ng katuksuhan. Ang kaaway na kapaligid lang po. Nandyan lang po sila. Kahit ngayon po, alam ko, nararamdaman ko po. Dahil, sabi ko nga po kay Jeanette, parang hindi po talaga pumapayag yung kaaway na mangyari ito at makapagbigay ako magamit ako ni Lord ngayon. Pero niyo po, namaga ang mukha ko, hindi ko po alam, for the first time nangyari sa akin. Ayaw niya ako pagsalitain, ayaw niya ako mag-exhort sa araw na to, pero ang dami ko pong kabisihan. Andyan yung work ko, nagbago yung schedule ng work ko, maaga po ako ngayon, pati sa school, kailangan ko umattend, pero andun yung faith ko. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag. Kahit maga pa yan, kahit wala akong concentrate, Lord, ikaw na magbibigay. At praise God po, pinakita niya sa akin, si Yesu Kristo po ay namatay sa krus. Walang pag-aalinlangan na sumunod sa Diyos Ama sa langit. Amen po. Yung ating Diyos Ama sa langit, una niya pong pinapurihan. Nakinig siya. At yung mga mangyayari pa sa kanya, alam niya. Pero andun yung kanyang takot siguro po. Kasi grabe po siyang manalangin eh. Sabi po dun sa kanyang panalangin, magdamag. Andun na yung pawis, lumabas na yung pawis niya. Halos dugo na. Kasi grabe po yung faith talaga niya, no? Na gusto niya ibigay sa atin na kahit anong mangyari mga kapatid, kahit ano pa mga struggle pa yan, yung mga pinagdadaanan natin sakit, problema, financial, sa mga problema sa trabaho, sa kapwa, sa asawa, mga anak, isa lang po yan sa mga bagay na binibigay ng kaaway para wag tayong magpatuloy sa gawain ito at mapalapit sa ating Panginoon at makita ang kabutihan ni Jesucristo. Praise God po, naunawaan ko kung bakit namatay sa krus si Jesus. Dahil po sa Kanya, ngayon po, naiintindihan ko kung bakit dumanas ng hirap ang Panginoong Hesus para imulat ang ating mga mata na hindi dapat natin sukuan ng mga problemang yan. Kagaya ng ginawa ni Jesus, hindi niya sinukuan ng mga tao, mga hindi nananampalataya sa Kanya. Tinawag niya ang mga walang sakit. Tinawag niya ang may mga sakit at hindi ang may mga sakit. Tinawag niya ang mga makasalanan, hindi po yung may mga sakit po, ang walang sakit, kundi yung mga malala na po ang sakit. At ano po ang sakit na yun? Ang mga kasalanan na hindi natin kayang iwanan. Ang pagiging sakim. Andun lahat. Ang kadiliman. Ang pag-iisip na masama sa kapwa. Pagnanakaw. Ang dami po Pero dumating si Jesus, nakita natin ito. Kaya pinayagan ng ating Diyos Ama sa langit na siya'y mamatay sa krus. Para tayong mga bulag sa katotohanan, makita po natin kung gaano po kabuti ang anak ng Diyos. At isang halimbawa po sa atin to. Mga kapatid, hindi po ako magaling magsalita. Yes, Lord, hindi po ako ganong kabuting tagasunod at alagad mo. Yes po. Isa rin po akong mahina. Marami po akong kakulangan sa ating Panginoon. Pero bakit po ako nandito? Bakit po ako nandito sa group na ito? Bakit kailangan ko magpahaliwanag at kailangan ko i-share ang kabutihan ng Diyos? Hindi ko po maunawaan. Pero si God, nauunawaan niya kung bakit ako nandito. Yes, Lord, napakahirap sumunod sa mga gusto mo, sa mga kaloob mo.
Pero bakit po tayo nandito? Araw-araw, magkakasama tayo, di ba po? Marami tayo mga nasaksihan sa kabutihan ng Diyos nung binasa natin ang Bible, binasa natin ang salita niya, ang banal na salita niya, na hindi po maipaliwanag ng tao. Pero once na inaral na po natin to, hindi man natin maibigkas, hindi man tayo ganun kagaling magsalita. Once na nabinasa na natin to, makita natin kung paano tayo sinamahan ng Diyos. At dito po, naunawaan ko kung bakit kay buti ng Panginoong Hesus. Malapit na po ang paghukom niya. At gusto niya pong ibigay sa atin lahat ngayon. Tayong lahat nahihirapan. Lahat na naghihirap po sa problemang dala-dala natin. Ang pera po ay isa sa pinaka po na problema ng tao. Tunay po na sa perang lang yan, kayang baliktarin ang ating pananampalataya. Amen po. Kaya mga kapatid, huwag po tayong pumayag na matalo tayo ng kaaway. At malin lang po tayo ng kaaway. Dahil ang totoo po, napakamahal ng regalo na ating natanggap sa Holy Week na ito. At ano po yun? Ang pagkamatay ng ating Panginoon. Ang regalo po niyan ay hindi po natin kayang bilhin sa ating mga kayamanan. Diba po? Pinagpapala, sabi po sa awit, chapter 8, 118, verse 26, pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Amen. Napakabuti ng Diyos. Wala pa ako masabi, kay buti po niya. Kaya po, mga kapatid, magalak. Sabi po dito, sa Zacarias chapter 9, verse 9, magalak kang mainam, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari at naparito sa iyo. Siya ay ganap ay may pagliligtas. Mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Ang tunay na mabuting balita ay ang pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesus. Napakasaya po ito. Magsaya tayo at magdiwang po, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Sa isang sitwasyon na hindi natin makita kung ano ba talaga ang pinaglalaban natin ngayon. Kaya ako po naitanong sa inyo, kumusta na po kayo? Ano po ang kulay ng puso natin ngayon? Kasi sa dami po ng mga pinagdadaanan natin, maaaring masaya tayo, maaaring may pinagdadaanan tayo, hindi po pare-pareho po ano. At ngayon po, ang Holy Week na ito ay isang pangunawa at paalala sa atin ng ating Panginoon na gunitain natin ang pagkamatay niya sa krus. Amen po. Talagang, ang hirap po i-explain po ano po ba talaga yung salvation na yun na natanggap natin. Napakahirap po sagutin. Pero once na tinanggap natin si Jesus Christ na ating tagapagligtas, mauunawaan po natin kung ano po ba talaga ang salvation na yun na kailangan natin lahat. Higit kanino man. Higit pa sa mga bagay na nakikita natin. Marangyang bagay. Physical man yan. Lahat po yan. Kung may salvation, yan po ang gustong ibigay sa atin ni Jesus Christ. Napakabuti po ng Lord. Kaya ito po, itong regalo na to, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Hindi po sa ating gawa. Napakasarap tingnan yung regalo na yan. Diba po, makikita natin ang buhay natin ngayon. Bakit tayo nabubuhay ng payapa? Bakit tayo nabubuhay ng malaya? Because of Jesus Christ. Yes po, isigaw natin
Dahil po kay Jesus Christ, kaya tayo mayroong kalayaan ngayon. At may pag-ibig ngayon. Yes po, naranasan ko po kung paano ako magmahal ngayon at makontento sa buhay. Minahal ko yung mga kaaway ko, minahal ko yung mga taong galit sa akin, yung nagkasala sa akin, dahil ako po ay hindi rin kaibig-ibig. Kaya kaya ko pong magmahal ngayon dahil po kay Jesus Christ. Binuksan niya po ang mata ko, binuksan niya yung pandinig ko, ang puso ko, na natutulog, na naninigas, hindi kayang magpaturo sa Diyos noon. Pero ngayon, naunawaan ko, binuksan niya yung puso ko. Kaya ganun ko po naiintindihan yung ligaya na merong salvation na galing sa ating Panginoon. Iniligtas tayo ng ating Panginoon. Ayun po. Napakasarap na may isang Diyos na nag-alok sa'yo ng salvation. Sino po ang pwedeng makagawa na sa atin ito? Wala pong sino man ang makakagawa sa atin ito, kundi only Jesus Christ. Kaya ngayon po mga kapatid, hindi lang po ito ang panahon at hindi lang ito ang tamang panahon na para natin gunitain at bigyan ng atensyon ng ating Panginoon, kundi araw-araw po. Yes po, nadadapa tayo, nagkakasala tayo, pero wag po tayong pumahayag mga kapatid, nahihinto tayo sa ganitong gawain na ipagpuri at itaas natin ang Panginoon. Dahil walang katapusan ng gift na binigay niya sa atin. Tunay po, mahabang buhay na natin natanggap ito. Ang problema lang po, kaya pa nating sumunod hanggang sa huling ating hininga? Sana po, ang bawat isa ay ganun po. Palakasin ng ating Panginoon yung ating pananampalataya. Kasi pag wala pong pananampalataya ang tao, naniniwala po ako na wala po itong pagsunod sa Kanya. At hihinto po ang buhay niya at wala pong mangyayari pong kabutihan sa buhay niya. Hindi lang po sa buhay niya, pati sa kanyang pamilya, mararanasan niya ang hirap ng gutom at ang kamatayan sa lumalagabab na apoy na ayaw nating lahat mapunta doon. Kaya ngayon pa lang po, tinatanim ko sa isip ko, Lord, ayoko pumunta sa impyerno, Lord, kasi sabi po, pag pumunta na ako, no return na. Hindi na ako pwedeng bumalik. Kaya ngayon pa lang, pinipilit ko po na lumakad sa naayon sa gusto mo kasi ayoko pong mahiwalay sa'yo. Praise God po, itong aralin na to ang nagbigay sa akin, nag-open sa akin para maintindihan ko kung bakit siya namatay sa cross. Hindi ko po talaga maunawaan nun talaga kung bakit siya namatay sa cross. Bakit ang mga tao kailangan pang magsisi? Bakit kailangan siyang ipagpuri? Pero pag binasa natin ang banal na aklat, mauunawaan pala natin talaga, mga kapatid, kung gaano po kay buti ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa pagdiriwang ng mahal na araw ngayon, sana po pag nilay-nilayan natin na humingi ng tawad sa Kanya, pagsisihan ng mga kasalanan, pasalamatan natin po si Jesucristo sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at pagbubuhis ng buhay niya para sa atin. Kaya samahan niyo po akong banggitin natin ngayon sa Kanya ang nag-iisang the price of our salvation of the blood of the only Son of God, Jesus Christ, our Lord and Savior. Yes, Lord. Thank you, Lord. Samahan niyo po ako, kapatid. Ialay po natin ang araw na ito. Hindi ko man po ma-explain sa inyo ng tama, pero alam ko po, si Lord ang kikilos sa inyo. Kaya sabi niya po sa kanyang paalala sa Marcos chapter 13 verse 33, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Amen po. Nakakatakot po. Para po siyang isang manganganak na isang ina. Hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon.
At ako po'y natatakot. Baka pagdating doon, baka isa ako sa isang alagad ng Diyos na tatalikod sa Kanya. Baka isa ako sa mga alagad niya na pagdating sa panahon na yon ng paghuhukom niya, hindi ko siya ilalanin na aking Panginoong tagapagligtas. Natatakot po ako kasi isa rin po akong tao na makasalanan at may kahinaan. Kaya po, magpalakasan tayo mga kapatid. Sabi po dito, sa Lucas chapter 21, verse 33-36, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Datapwat mag-iingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silog, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangangamahan sa ibabaw ng buong lupa, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Napakalinaw po ng gustong sabihin ng ating Panginoon, magpakatatag tayo. Panalangin ang ating weapon sa panahon ngayon. Kaliwat kanan po ang nangyayaring mga sakuna. Kaliwat kanan ang kasamaan ng tao. Hindi na po ito normal. At nagkakatotoo na po ang nakasulat sa Biblia. Kaya ito na yung panahon para tayo magsisi. Lagi po nating isipin na meron tayong Jesus Christ po, ang ating Lord and Savior. Kaya ito po ang aking gustong iparating sa inyo. Keep faith burning. Papuyin natin ang ating sarili. Yes, hindi natin kaya mag-isa mga kapatid. Kaya di ba po si Jesus Christ, yung disipulo niya po, hindi niya pinalalakad na mag-isa, laging may kasama kasi pwede tayo manghina pag tayo iisa lang. Hindi natin kaya sa sarili nating pamamaraan. Masarap na may kasama na nagpapalakas sa atin. Dahil yung liwanag mo, yung ilaw mo, pag nawawala, kung meron tayong kasama, siya ang magsisindi ng ilaw para sa atin at lalakas ang ating pananampalataya muli. Amen po. Kaya sabi niya po sa Romans chapter 12 verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod. Amen. Minsan po, tinatamad tayo, di ba po? Minsan po, nakakalimutan nating mag-pray, magpasalamat. Ang sakit po sa puso na isipin na ang ating Jesus Christ ang nagbigay ng buhay natin, pero bakit kaya natin nakakalimutan siyang pasalamatan? Bakit kaya lumalapit lang tayo pag meron tayong kailangan? Ang sakit-sakit po isipin na kulang pa ang ginawa niya para sa mga sakripisyo niya sa atin. Napakasama ng tao. Napakasama natin. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon po, paulit-ulit ang kasalanan natin. Kaya mga kapatid, let go, let God. Pumunta tayo kung nasaan ang ating Diyos na ating tagapagligtas. Tulungan natin ang isa't isa na magpalakas kasi hindi po natin kaya mag-isa. Katulad ni Jesus Christ. Siya po ay isang anak ng Diyos pero grabe po siya manalangin, Sana po ang isa ito sa mga pamamaraan natin na mabago. Na ugaliin daw natin ang mag-pray para malayo tayo sa tukso. Ito yung nakita ko po, yung pray na huwag natin iwala sa Kanya. Kasi siya man din po
gumigising siya na madaling araw, hindi na halos natutulog para mag-pray, magpasalamat sa Diyos sa masalangit. Tayo po kaya? Ako po, yes po, I admit po. Kung kailan nang may free time, saka ko nabibigyan ng oras si Lord. Ang sakit-sakit po, na ang ating Panginoon, araw-araw siya nakatingin sa atin, araw-araw niya tayo binibigyan ng pagpapala, pero ang pinabalik po natin sa Kanya kakaunti lang. Napakasakit isipin ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, nagbuwis ng buhay para sa atin. Pero karamihan sa atin, hindi natin naunawaan ang Kanyang pagkamatay. Nawa po ang bawat isa ay ganun po natin maalala ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, samahan niyo po ako mag-pray. At sabihin natin sa ating Panginoon na mahal natin siya. Let us say to the Lord, Lord, thank you for your love. Thank you for going through this suffering because of me, Lord. Yung lahat na sakripisyo mo, Lord. Thank you for giving up your life so that I have life now, Lord. And finally, Lord, gusto ko po sabihin sa'yo, Lord, I love you. Mahal na mahal kita. Kaya ko po naitanong kanina anong kulay ng puso natin ngayon. Kasi kung ano yung laman ng puso natin ngayon, kapatid, alam ko po, yan ang tinitibok ng puso mo. Dahil, ikaw po yan, ako ito. At kung ano pinibigay ni Lord sa atin, nakikita niya ang puso natin. Sana po, lahat ng puso natin ay kulay pula. Para ramdam na ramdam natin yung dugo na dumango sa banal na cross nung pinako ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, araw-araw nating gunitain ang pagkamatay ni Jesus Christ. Our Lord Savior po, isigaw po natin, ang pagmamahal niya ay walang katulad. Wala po siyang katulad, mga kapatid. Pakainin po natin ng apoy ang ating espiritu, ang ating pananampalataya para lalong uminit. Amen po. Mahalin natin ang isa't isa. At yan po ang gustong gawin ng Lord Jesus Christ. Magmahalan po tayo. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito po, na hindi po ako ganun talaga prepare sa gawaing ito, pero alam ko po, ang Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng patnubay. At naunawaan ko po ang bawat isa, ganun din po. Ganun po kayo lumalapit sa ating Panginoon. Kaya po, hayaan po nating magningas ang ating liwanag na hindi po matitinag ang ating pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ang nagbibigay po sa atin ng buhay. Hindi po, ang mundo po ay hindi nangangailangan ng higit pang kalahating puso ng mga Kristiyano, kundi nangangailangan ito ng mga mananampalataya na buhay. Ang kanilang pananampalataya po ay nagniningas sa mundo ng kadiliman. At ito po ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. Sa mundong kadiliman nito, sa kasamaan ng tao, palakasin at pag-apuyin po natin ang ating pananampalataya para makita po ng buong mundo na ang ating Lord of Savior po, Jesus Christ, ay malapit na po ang kanyang pagdating. At sana po ang lahat sa atin ay makasama natin siya sa kalangitan at hindi po sa umaapoy na impyerno. Maraming salamat po sa araw na ito at ako po'y nabiyayaan muli ng kanyang banal na salita at namnamin po natin ito, mga kapatid. Let us pray po.
our Lord Jesus Christ. Lord, mahal na mahal kita, Lord. Mahal na mahal ka namin, Lord. Patawarin niyo po kami. Araw-araw po, nagkakasala kami. Hindi man namin to sinasadya. Mga sinadya mo, mga pagkakasala. Lord, tunay po na mahina kami, Lord. Lord, yung mga paalala mo po sa amin ngayon, huwag niyo pong hayaang mawala ito, Ama. Itanim niyo po sa puso't isip namin kung gaano ka naghirap sa cross, sa kalbaryo ng cross na yon. Paano ka namatay? Paano ka manalangin, Lord? Ipaunawa mo sa amin kung paano kami manalangin, kung paano kami lalapit sa iyo, paano namin palalakasin ang aming pananampalataya, Lord. Lord, yung Holy Week na to, huwag po kayong pumayag na wala kaming matututunan. Hallelujah. Huwag po kayong pumayag, Lord, na manghina ang aming pananampalataya, Lord. Bagkus palakasin mo kami at paramihin mo po kami para lalo pa kami dumami ng mga anak mo na manambalik sa iyo, na makita ang kabutihan mo. Dahil, Lord, gusto namin ikaw ang kasama namin. Magpakailanman ang buhay namin, Lord, pinapaubayan namin sa iyo. Lahat ng aming buong pamilya. Ang mundong ito, Ama, huwag niyo pong hayaang lamunin kami ng mundong ito. Huwag niyo pong hayaang lamunin kami ng aming kasalanan. Tulungan niyo po kami pag-alabi ng aming liwanag, ang aming apoy, Lord. Dahil hindi namin kaya, Lord, na mag-isa. Tulungan niyo po ang bawat isa na manaig ang kabutihan sa puso nila, ang pag-ibig sa puso nila. Lord, ang pagpapatawad sa kapwa, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Lord, ipaunawa mo sa amin ngayon kung bakit ka namatay sa cross. Dahil ikaw na anak ng Diyos, nagpatawad sa amin. Ipaunawa niyo po sa amin, Lord, na kami makasalanang nilalang mo, pero kami yung binuhay at iniligtas sa kamunduhang ito, sa kasalanan po. Maraming salamat po, Jesus Christ. Sa buhay mo, Lord. Napakabuti mo, Jesus Christ. Isinisigaw ko po sa puso ko ngayon ang kagalakan ko kung bakit ako nanghihina. Dahil kailangan mo ipaunawa sa amin to para kami lumapit sa iyo. Para kami makita namin to, ang kabutihan mo. Dahil hindi po kami lalapit sa iyo kung wala kaming problema. Hindi po kami lalapit sa iyo kung hindi kami manghihina. Yes, Lord. Tunay po na kami ay mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Lord, sa Holy Week na ito. Pag nilay-nalayan po nawa namin ang bawat isa sa mga kapatiran ko na narito at sa mga wala pa man po na dumaranas ng mga problema. Ano man ang mga binibigay ng kaway, Lord, i-revoke niyo po ang lahat ng ito at patuloy niyo po silang gabayan. Patuloy niyo po kaming gabayan para manatili kami sa piling mo, Lord. Yes, Lord Jesus Christ. Ikaw ang aming tagapagligtas na nag-iisang tagapagligtas namin, Panginoon. Hindi ka kukupas, hindi ka mawawala, at hindi ka magbabago. Dahil lang ikaw ang aming makapangyarihan tagapagligtas. At tinatanggap po namin, Lord Jesus Christ, na ikaw ang aming Diyos, na aming tagapagligtas dito sa lupa para lang sa langit. Maraming salamat po sa buhay mo, Panginoong Hesus. Tunay po na nagrema at tumatak sa aming puso ang pagkamatay mo. Habang buhay mo po kaming yakapin. Hallelujah. Patawad, Ama. Patawarin niyo po kami. Sa iyo po ang lahat ng papurit, parangal, at pagsamba. Hinihiling po namin ang iyong kapatawaran, Lord. Ang kapatawaran, Lord, araw-araw, Lord. Tulungan niyo po kami na ang kaloob mo ang masunod at hindi ang aming kagustuhan. Palakasin niyo po kami araw-araw, Lord. Tulungan niyo po kami. Itinatas po namin ang aming mga kamay sa iyo. Abutin niyo po, Lord, sa mapagpala mong kamay. Hallelujah. Sinisigaw ko po at hinihiling ko po at nilalapit ko po sa iyo para ng mga kapatiran ko, Lord, na may mga sakit, makaramdaman sa puso nila, Lord, na mabigat na hindi nila matanggal-tanggal. Tanggalin niyo po ito, Lord. Dahil naniniwala po ako sa Holy Week na ito. Pinapaunawa mo sa amin ang pagpapatawad ay importante. Ang pagmamahal sa kapwa ay importante. Kaya ka namatay sa cross.
kung may pag-ibig, Lord, marami ang bibigyan ng pagpapala dahil hindi na namin mararanasan ng hirap ang kasalanan na lumalaman sa amin. Kaya naman, tinatanggap pa namin sa aming buhay magmakailanman. Itinataas ko po ito na may pagpapakumbal at pasalamat. Ang gawain ito, Ama, sa iyo lamang po. Ikaw lamang po ang mapurihan at may taas. Maraming salamat po. Purihin ka, O Lord. Banal na Panginoon namin Diyos. Thank you po sa iyong salita sa araw na ito. In Jesus' almighty name we pray. Amen and amen. To God all be the glory po. Maraming salamat po mga kapatid. Tumatin nawa po ang banal na Espiritu. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat sa buhay ni Sis Mai sa pagpagamit niya sa Panginoon na maghatid sa atin ng napakagandang mensahe para sa Holy Tuesday. Everybody knows na ang Holy Tuesday, as we've heard, na ito po ang araw kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nagturo sa Mount of Olive, kung saan iniwan niya sa atin ang mga kautusan upang tayo po ay tunay, lahat tayo ay tunay na magabayan sa kanyang pag-alis. Tayo po ay kanyang magabayan. Magkaroon tayo ng mga pamantayan. Itinuro niya sa atin dito. Isa sa mga natutunan natin at iniwan sa atin ng Panginoon. How are we going to manage? How are we going to manage our financial? Di po ba kung dito niya sa atin itinuro na ang pagbibigay ay hindi sa dami, kung hindi sa quality of our hearts. Itinuro niya po dito sa atin na ginamit niyang halimbawa ang alay ng isang balo na ibinigay na niya ang lahat-lahat sa kanya. Maaring maliit man ito sa paningin natin, subalit ito ng kabuuan ng kanyang buhay. Na after this, wala na siyang kakainin and she's ready to die. Subalit, nakita ng Panginoon at tinuro sa atin na mas malaki ang kanyang naialay kaysa sa mga mayayaman na halos kapiranggot lang ito o halos wala ng halaga sa kanila. He taught us how to manage, how to be a good steward and everything that He entrusted to us. Hindi lamang po sa lapi, hindi lamang po ang ating mga mahal sa buhay, how are we going to discipline them, ang ating mga anak, and to draw nearer to God. Maging ating asawa, how to take care of them, ang mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na po ang personal relationship natin sa Kanya. Isa rin pong pinakita dito ng ating Panginoon, how He handled all the trials na naharap niya ng araw na ito. Kung paano siya inusig, pinersecute ng mga mangangaral, Sadducees, lahat na po dito niya naranasan. Subalit ipinakita niya sa atin, iniwanan niya tayo ng magandang halimbawa. Mahirap man ito, subalit tayo ay magtiwala because He knew that one day we're going to pass all these trials also. Kaya naman, alamin natin, pag-aralan natin kung paano ni Jesus sinalubong, hinarap ang mga pag-uusig na ito sa Kanya ng may pagmamahal, walang halong galit, at walang halong paghihiganti, kung hindi awa sa kanila, sa mga umuusig sa kanila. Dito rin niya ipinangaral ang 7 woes. Blessed. Blessed and woes. Blessed are those who have poor in spirit and woo. Kaawaan kayo. Kaawaan natin ang mga tao talaga na mababa ang kanilang espiritu. We can be poor in financial. Huwag lang po tayo maging poor in spirit. Sapagkat kaawa-awa, lalo na po pagdating ng panahon, ang mga tao na kulang, at wala halos
pagtitiwala o pagkilala sa Panginoon. Tulungan po natin ang ating mga sarili. Tulungan po natin ang ating mga sarili na huwag tayong maging kaawa-awa pagdating ng panahon. Sayang po ang mga panahon na inuukol natin, umaga, tanghali, gabi, mga pagpapagal natin kung lahat ng ito ay mababaliwala pagdating ng panahon. Lalo na po ng gabing iyon nang itinuro niya ang Olivet Discourse na matatagpuan natin po sa Matthew, Mark, Luke na halos na ibahagi na rin po sa atin ni Sis Mais. Maraming salamat po. At tunay nga po, bumagbalik tayo sa Biblia. Bumalik po tayo sa Biblia at ating pong nilay-nilayin ang halaga nito sa ating buhay. Huwag po nating hayaan. Katulad nga po ng naramdaman ni Sis Mais, she overcame the hindrances, evil schemes. Talagang ginawa siyang busy, ginawa po siyang abala, at mahirap para sa kanya, subalit nanaig ang kanyang pananampalataya, ang kanyang panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa katuroang ito, sa isang napakagandang halimbawa, Panginoon, na iniwan mo sa amin. Mula linggo hanggang sa susunod pang linggo, Panginoon, nawat po, Panginoon, it will be valuable sa buhay namin. Tunay nga pong maging makahulugan ito, hindi ordinary Holy Week, hindi ordinary love of Jesus, suffering of Jesus ang aming mapapakinggan. Kung hindi kami mismo mararanasan namin ito, we will have a great experience with you, O Lord. Ama naming nasa langit, nais po namin, Panginoon, na alayan kang muli ng panalangin at isilang aming mga natanggap, natutunan sa araw na ito sa panalangin. God, we failed you so many times. We hurt you so many times. We didn't value your blood, your suffering, your love sa amin, Panginoon. We knew it by words, we knew it by our minds, but we didn't experience it with our lives because we don't mean it by heart. And right now, oh God, we are repenting and we are asking for forgiveness sa oras na ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibalik at maging makahulugan, Panginoon, ang mahal na araw na ito, knowing that you really loved us, that you really give the best price for the forgiveness of our sins, which is the blood of Jesus, na sa totoo lang po, walang makakapantay na halaga. Hindi po ito mababayaran ng kahit sino man o mapapantayan ng anumang yaman meron kami dito sa lupa. Gaano man ang sakit na naramdaman namin sa pagkawala namin sa mahal namin sa buhay, sa pagkawala ng aming mga kakulangan sa aming pinansyal, Panginoon, gaano man ang mga hirap, persecutions, trials, difficulties na nararanasan namin, hindi pa rin ito mapapantayan ang suffering na naranasan ni Jesucristo, na inako niya na dapat para sa amin. Kulang o talsik lamang ito kung ikukumpara sa ulan. Kayo ang sumalo ng lahat ng ulan at talsik lamang ang natatanggap namin. Kayo ang sumalo ng lahat ng bato na ibinabato para sa amin. Talsik lamang ito, Panginoon. Yung mga maliliit, Panginoon, na buhangin na nakakapuwing lang sa amin ang dumarating sa amin. But the big rocks na itinatapon sa amin, Panginoon, sinasalo, hinaharang mo ang lahat ng ito. And we are so ungrateful, O God. Nagre-reklamo pa rin kami. Feeling namin, kami na ang sumasalo ng lahat ng problema ng mundo. We are so ungrateful of God, being blind, O God, sa mga hinaharap namin. At para bagang pasanan namin ang mundo, parang katapusan na ng buhay namin sa sakit na nararanasan namin. But if we compare to what you've suffered for us not to suffer, O God, kayo na ang sisigaw, Panginoon, para sa amin. Kayo na ang umiyak para sa amin. Even, O God, sa pagdaloy ng dugo
sa pag-iyak mo. Pawis pa lang, Panginoon, because of your severe, deep praying, oh God. God, if you can take this cup away from me, ganun mo kami kamahal. Ganun kakatinding nanalangin para sa amin. Not to be separate from God, but not as His will, but as God's will. Kaya nawa po, Panginoon, ang pag-ibig na ito ay tunay naming mabigyan ng halaga. Ang paghihirap mo ay tunay naming mapasalamatan, manilay-nilay namin sa aming mga buhay, upang hindi po kami, Panginoon, mapabagsak ng kaaway sa anumang bato niya sa aming buhay, sa anumang dagok ng buhay na ibinibigay niya sa amin, sa anumang paghihirap, pagsubok, pagkawala ng minamahal. Lahat po ito, Panginoon, lahat ng kanyang evil scheme, yes, we knew that He is the prince of this world, but we have the King who protect, love, and guide us, who provide everything that we need. All we have to do is to humble down to you and accept you and really believe that you really exist, that you walk with us every day in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Michibikshite kurete, kansha shimasu. Miteoite korete, kansha shimasu. Higuro mimamote korete, kansha shimasu. Aisarete, kansha shimasu. Arino mama de upitote korete, kansha shimasu. Thank you so much, Lord, for loving us, accepting us for who we are. Even while we were sinners, you loved us, you accept us. Thank you so much. Arino mama de aishite korete, kansha shimasu. Thank you so much for loving us, O God. Tinanggap mo kami kung sino kami. Thank you so much, O Lord. Thank you so much, O God. May your suffering, O God, may not be in vain. Mudani naranayo ni taskete kudasai. We need you in our daily lives, O God. Hindi po namin nahayaan at huwag mong hayaan na mabaliwala ang iyong ginawa, ang iyong sakripisyo para sa amin araw-araw. Thank you so much, Lord. We offer this day to you. Gabayan niyo po kami, Panginoon, during this Holy Week at sa mga susunod pang araw. Not just this Holy Week, O God. At gamitin niyo po kami. Gamitin niyo ang platform na ito, Panginoon, to reach more lives, to save more lives. Help us, O God, na magamit mo din po kami instrumento para sa kanila. Maraming salamat po. We offer and we thank you. This in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatiran. Thank you so much, Panginoon, sa mga panalangin, Panginoon, ng aming mga desire ng puso na aming mga kapatiran. I praise, O God, sa buhay, Panginoon, ni Ate Gina, Coramucci, Panginoon, Sis Maridel, Sis Ruby, Sis Beth, Panginoon, kasama niya si Lolo Kazu, Miteoite kudasai, Mamote kudasai, Michibikishite kudasai. Ayan, si Sis Mary Grace, Panginoon, kay Ate Gingging, Panginoon, kay Sis Lily, Panginoon, Ate Lily, kay Sis Mais, Sis Maria, Panginoon, Mimi G, Sis Kat, Sis Marie, ganun din po kay Ate Leia, kay Ate Ana, kay Sis Eden, O God, maging Panginoon kay Sis Abby, at sa mga kapatiran namin na wala dito o nauna na, Panginoon, O Lord, gabayan mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. I lift their name on high, O God. Tinatas ko po ang mga pangalan nila sa inyo, Panginoon. Remember them and do not let their names written on the book of life be blotted out by our own, O God, mga kahinaan, weaknesses namin, Panginoon. Ang lawas, O God. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Mimamote kudasai. Mimamote kudasai. Huwag niyo pong hayaan ang doubt namin, ang lack of faith namin, Panginoon, ang maging kadahilanan para kami, Panginoon. Kami mismo ang magbura ng pangalan namin, Panginoon, sa aklat ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat sa mga kapatiran kong ito. Ano man ang mga dinaraanan nila ngayon, pinagdaraanan, physical man ito, sakit man ito,
financial problem man ito, Panginoon, sa mga kakulangan namin sa pinansyal araw-araw, emosyon man ito, Panginoon, gawa, Panginoon, o bunga, Panginoon, ng aming mga nakaraan, depression man ito, anxiety man ito, breakups, oh God, hurtings, loss of someone, any kind of pain that this world, oh God, gave us, oh Lord, free us, oh Lord. Palitan mo po ito ng kapayapaan, kaginawan, kaligayahan, pangunawa, at kapatawaran sa kanila, Panginoon. Free us, O Lord, from this evil scheme of this world, O God. Free us, O Lord. Allow us to free and live by your love, O God, with your joy, kindness, faithfulness, lahat po, O God, ang self-control na ito, Panginoon, the fruits of the Holy Spirit may be seen and experienced in our lives, O God. Ito po ang plano mo sa aming mga buhay. Ganon din po, Panginoon, O God, kay Sis Eden, O God, kay Karen Joy, O God, maraming salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, anuman ang kanilang mga nararanasan, nararamdaman. Ganon din po pala kay Sis Janice, O God, sa kay Sis Bebs, ang kanilang mga panalangin sa kanilang mga mahal sa buhay, kay Mimi Rose, Panginoon, kay Mimi Ana, mga panalangin nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, mga mahal nila sa buhay, the sickness, O God, na ginagamit ng kaaway, O God, para makontrol ang aming mga relasyon sa inyo. But He will never win. He didn't win before. How come He's gonna win right now? When Jesus overcame already. Sabi niya po sa John 8, na take heart, I overcame the world. So na-overcome na niya ang mundo. There's no means na makakaya na hindi natin ito makakaya at madadaya niya tayo. Whatever it is that Satan is using against us, it will all fail because we belong to the Lord. At sabi niya sa Isaiah, no weapon against us will prevail. Wala pong anuman weapon, panlaban ang gagamitin ng kaaway laban sa atin na magtatagumpay. Maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa mga kapatiran at sa aking mga bagong kasama ngayon, Panginoon. Si Sis Eden, Panginoon, O God. Ang dami pong pangalan na bago, Panginoon. Mga kapatiran na idagdag sa aming morning devotion, O God. Kayo po ang nakakakilala sa Kanya. Banal na Espiritu, know their hearts. Saliksikin niyo po ang kaibuturan ng kanilang mga puso ng bawat isa sa amin at ang mga hidden dreams, Panginoon, ang mga hindi namin alam na maipanalangin na nararamdaman namin, subalit we cannot put into words. Help us, Holy Spirit, intercede for us. Dalhin niyo ang aming mga secret prayer, O God, sa ating Ama. At nawa po ang bawat isa ay unti-unting masagot, maisakatuparan at maranasan namin dito sa lupa. Ganun din po kay Sis Lori, O God. At sa mga kapatiran namin, O God, na tunay nga po na inaabot ng aming mga kapatiran. We are discipling them. We are reaching for them. Our loved ones, our family, our friends, workmates. O God, lahat po sila, Panginoon. Abutin mo po ang kanilang mga buhay. Use us as a sweet aroma, as a peace bearer, O God, kung nasaan man kami naroon. Saan man kami naroon, O God. Maraming salamat po. Binabalik ko po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus, O Lord. In Jesus' name, O God. Ang daming pinapaalala ng Banal na Espiritu sa akin. All the leaders, all the pastors, but Holy Spirit will intercede for them. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po, Sis Eden. Sinamahan niyo po kami sa aming live. To God be all the glory po. Kita po tayo mamayang gabi. Meron po tayo sa JSM mamayang gabi na Holy Week. From Monday to Sunday po na pag-aaral. Na samahan nawa po tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory. See you po muli bukas ng umaga sa ating Holy Wednesday. You are free to share ang ating mga live po. At ang ating, yung iba po na i-post ko na po sa YouTube. So you can share din po ito. And you can subscribe para po magkaroon tayo din ng mas marami pa tayong maabot. Ano po? At hindi nabubura. Dito po sa Messenger, ay sa Facebook nabubura na. So, I'm posting it to
ano po, no? Sa YouTube. Maraming salamat po. Kita po tayo muli sa Holy Wednesday bukas at sa mamayang gabi po sa GSM para sa Holy Week service nila. Maraming salamat po. To God be all the glory. Amen.